Wag na doon na. Nanguha kasi kami guys ng tuyong dahon. Ngayon iba naman ang gusto niyang kunin. Pangkambing ba? Kasday tibiyag. Doon na lang. May ano pa tayo? Anong tawag nito? Tignan pa natin kung mag-reka yun. Pag hindi, hindi. Enough na yun. Hindi din. Kasi syempre, doon kasi, at least doon, nakita mo na ano, walang gumagalaw. Kung maitak lang tayo, ginanong natin. Oo. Para madaling pasukin. Tibtiban. Ano? Tibtiban? Taptaban? Mag-walking kami guys. Ito ba sila? Ito yung mga wild? Damo. Ay, baka neslor yan o. Oo. Damo? Damo yan. Hindi yan ano. Damo nga. Wala nang maka... Ay! Mga pearls! Kaya, lumabas na yung ano na. Lumabas na daw yun. Sabi nila, ang mabalahibong pearls, hindi na pwede. Oo. Ayan ang mabalahibong. Kaya nga, hindi yan nakakain ang wild. Nito pa kasi ako nag-flow ka ng... Hindi ganyan na ferns. Flawless yun at saka green yung ano niya. Yung mga patubo? Oo. Hindi yan. Hindi sila. Yung ganito. Pero hindi yung ganyan. Ay, ganun ba? Pero yung hindi pa umusbong, baka pwede. Delikado. Nay, wag yan. Mabalahibo. Hindi man mabalahibo yung nakakain Kasi na. nakikita ko matataba yung inilalay nila eh. Hindi mabalahibo yun. Tingnan kayo. Green. Dahan-dahan. Saan kayo titingin? Green. Yeah. Crispy ka mo. Mag-walking kami guys. Ang tagal din na ano hindi nag-vlog. Supot May tanga na ligaw. Pagkain damo. Pagkain kambing. Ay na. Ay nako guys. Ganda na camera natin Pag ito talaga kasama ko yung kumari kong Ilocana. Ewan ko na lang. Lahat na lang yata ng damo pwedeng iulam. Kaya madalas kaming nagtatalo kung ano-ano kasing tinatanong. Pwede bang makain? Nay, babalahibo nga. 1 point. Matuwa lang daw. Yan. Balik na rin ko kayo guys. Ay na. Huwag ka lang makapitas ng neslor. Mangangapi ka talaga sa neslor, day. May tao? Baka may bari. May ganito yung forest ng tularap. Tubig ulan. Sapa-sapa. Sapa-sapa. Maglakad pa nga tayo. Oh, baka doon pa. Maghahanap ng damo guys na maulam. Wala dito dahil ayaw nila sa area na ganito.
Baba, baba. Lakad-lakad. Ayan. Hayag-yag na naman ang aking mga led-led. Nagkukwentuhan kami guys tungkol sa suporta ng gobyerno. Lahat naman mga bata, pag walang tatay ang mga bata na nakalagay sa birth certificate, o di pwede kang makareceive ng kung galing sa Pinas, makareceive ng suporta dito kung galing sa Pinas yung anak mo. Pero kung dito mo pinanganak, makatanggap ka pa rin, pero yung tatay ang obligado magbayad. Tapos ang dental dito libre sa mga bata hanggang, hindi ako sure, 18 or 21 years old. Oo. Kahit magpa-brace ka pa, kahit ilang beses ka pang pabalik-balik, dalhin mo yung anak mo, wala, libre pa rin. Alam niyo bakit? Dahil yan sa taas ng tax na binabayaran. Na almost 1/4 ng sahod mo pupunta sa tax. Ano pa ba? Pag single mother ka, tapos nakatira kayo sa apartment, meron kayo yung tinatawag na boosted speed drug, yung magbibigay ang gobyerno ng kaunting tulong. Siguro nasa mga nasa pagpalagay na natin 1,500 kroner, so nasa mga 7,500, mga ganong sa pesos. Wala ano? Agyat ka dyan? Wala na, gawitan. May dagat-dagatan na kung sige. sa tubigan, maganda doon. Tapos ang education dito libre. Sa mga bata, Sa daycare, hindi ba? May bayad. magbayad ka sa daycare. Kasi maraming needs ang mga bata mo. Kasi sa daycare, doon kakain ang mga bata. Pag iniwan nyo, papalitan ng diaper. Yung mga medyo malaki-laki na mga bata, iiwan mo doon para magtrabaho or mag-aral ka, tapos kunin mo na lang pagtapos na. Pero may bayad yun. Dito ayun sila. Hello guys. Ang mga puti, pag hindi ka nag-hello ng una, hindi yan sila mag-hello. Bihira lang sa kanila ang mauuna mag-hello. Kaya unahan mo na lang. Nakakahingal. Kahirap mag-walking. Akyat baba, akyat baba. Day. Yung blood sugar ko nito, day. Pag alis ko ng bahay, nasa 8. Tapos ngayon, baka na, bumababa na. Nasa 6 na. Ano pa, usapang benefits. Ikaw, kung adult ka na nakapunta rito, tapos gusto mo mag-aral, pwede ka mag-aral. Pero yung Swedish for Immigrants, yung SFE, yun, walang allowance yun. Pag nakapasok ka lang sa sa regular school, kumbaga sa college nila dito, may allowance ka na. Sa buwan lang na nag-aaral ka. So, from January to May. Tapos from September to December. Yun lang. Tapos pwede kang kumuha ng student loan. Kasi syempre, wala ka pang income. Oo. Tapos, ngayon, kung balik tayo sa benefits uli. Kung may anak ka na,
may ibibigay ang gobyerno na Barnby drug, ang tawag doon. Nasa 1,250 kronor. Ay, hindi 1,050. Ewan ko, basta. Mga ganun. May matatanggap ka. Hanggang 18. Oo. Tapos, pag yung anak mo ay pumasok na sa, kumbaga, senior high, yung Barnby drug na sinasabi ko, mapupunta na yun sa student allowance. Okay? So, hindi na yun papasok sa'yo. Diretso na yun sa account nung anak mong nag-aaral. Oo. Tapos, ngayon, libre man ang pag-aaral, walang problema. Nasa tao na lang ang problema kung tatama rin mag-aral. Yung palang sinasabi kong pag may anak kang dala galing Pinas, yung sustento ay ang tawag doon under Holsby drug. 1,000 yun, 250 yata kronor, hindi ako sure. Wala na kasi akong ganun, guys, hindi ako updated, pero may matatanggap ka. Tapos siyempre, hindi man kalakihan kasi mahal ang pagkain, mahal ang pangailangan ng anak. Hindi. Budget. Ngayon, kung kulang pa rin, halo na ng diskarte. Yan na yun, diskarte sa buhay. Ito na yun, pupuntang gubat. Anong tawag nito? Uugain mo yung bilbil mo. So guys, thank you for watching. Maraming salamat. God bless.